Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darsunal yawm al-lughatul arabiyyah. Ang daras natin ngayon ay Arabic language ng grade 6. Ang paksa ng ating aralin ay min anwa'i al-ma'arif, ilan sa mga uri ng ma'arifa sa wikang Arabic. Al-amthila, mga halimbawa ng ma'arifa sa lughatul arabiyyah. Awalan, istayqadha Khalidun mubakkiran. Ang ma'arifa sa jumla number 1 ay salitang Khalidun. Nagising si Khalid ng maaga. Naw'ul ma'arifa, ang ganitong klaseng ma'arifa ay tinatawag na al-alamu. Ang dahilan, ito ay pangalan ng tao. Thaniyan, at-talibu yaskunu fi kutabato. Ang mag-aaral ay nakatira sa kutabato. Ang jumla number 2 o ang ma'arifa sa jumla number 2 ay salitang kutabato. Ang ganitong klaseng ma'arifa ay tinatawag na al-alamu dahil ito ay pangalan ng lugar. So ibig sabihin, ang ma'arifa na al-alamu ay dalawa. Iyon ay pangalan ng tao o pangalan ng lugar. So tulad ng Khalidun at salitang kutabato na pangalan ng lugar. Salisan, al-waladu ya'kulu mauzan. Ang bata ay kumakain ng saging. Ang ma'arifa sa jumla number 3 ay salitang al-waladu. Ang ganitong klaseng ma'arifa ay tinatawag na al-muhalla bi'al. Dahil isa itong pangalan o ang tinutukoy ng taong nagsasalita na al-waladu, ang bata ay dati nang alam ng kanyang kausap. Ang palatandaan ng ganitong ma'arifa ay nagsisimula sa alif lam. Rabi'an, sakatat al-kuratu fin nahri. Nahulog ang bola sa ilog. Ang ma'arifa sa jumla number 4 ay salitang al-kuratu, ang bola. Kung mapapansin ninyo, ang salitang al-kuratu ay nagsimula ito sa alif lam. Ang ganitong klaseng ma'arifa ay tinatawag na al-muhalla bi'al tulad ng al-waladu. So pareho silang nagsisimula sa alif lam. So ito ang tinatawag na al-muhalla bi'al. So dahil ito ang tinutukoy ng taong nagsasalita na bola sa jumla number 4, ay dati nang alam ng kaniyang kausap. So yun ang dahilan kung bakit kabilang ito sa mga tinatawag na ma'arifa sa lughatul arabiyyah. So ang palatandaan, so tulad ng sinabi ko kanina, so ang palatandaan na ito ay ma'arifa ay makikita natin sa unahan nito na ito ay nagsisimula sa alif lam, al-waladu at al-kuratu. Khamisan, hadha rajulun salihun. Ang ma'arifa sa jumla number 5 ay salitang hadha. Ito o yan ay isang mabuting tao. Ang salitang hadha ay isa itong ismu isyara. Lahat ng ismu isyara sa lughatul arabiyyah ay kabilang sa ma'arifa. Ang mga ismu isyara, ito yung mga pangalan na ginagamit natin tuwing may tinuturo tayo na bagay o tao. At meron itong kahulugan na maari itong ito o yan. So yan ang ismu isyara. Sadisan, hadhihi ghurfatun wasi'atun. Ito o yan ay isang maluwang na silid o kwarto. Ang salitang hadhihi sa jumla number 6 ay ismu isyara. So dahil ito ay ismu isyara, ay kabilang pa rin ito sa tinatawag na ma'arifa. Sabi'an, huwa amilun nashitun. Siya ay isang masiglang trabahador. Ang salitang huwa ay isa itong dhamir. Dahil ito ay dhamir o panghalip, ay kabilang ito sa ma'arifa. Lahat ng dhamir o panghalip sa lughatul arabiyyah ay kabilang sa ma'arifa. Thaminan, hiya imra'atun salihatun. Siya ay mabuting babae.
Ang salitang hiya ay dhamir. At ito ang dahilan kung bakit ito naibilang na ma'arifa dahil ito ay dhamir. So tulad ng sinabi ko, so lahat ng dhamir ay kabilang sa ma'arifa sa wikang Arabic. Tasian, qalamu Zaidin jadidun. Ang lapis ni Zaid ay bago. Ang salitang qalamu ay naging ma'arifa dahil ito ay mudaf o nauna sa isang ma'arifa na pangalan. Nauna sa salitang Zaidun. Ang Zaidun sa jumla number 9 ay ma'arifa dahil ito ay pangalan ng tao. So dahil nauna sa salitang Zaidun ang qalamu, ang salitang qalamu ay naging mudaf. Dahil dito, ito ay kabilang pa rin sa ma'arifa. Ang salitang qalamu ay pagmamay-ari ng sunod na kalima o pagmamay-ari ni Zaid. So dahil dito, kabilang ito sa tinatawag na ma'arifa dahil ito ay mudafun ila ma'arifa. 10. Babu al-bayti maftuhun. Ang pintuan ng bahay ay bukas o open. Ang salitang babu ay mudaf ila ma'arifa dahil ito ay nauna sa isang pangalan na ma'arifa. Yun ay al-bayti. O ang salitang babu ay pagmamay-ari ng al-bayti, pagmamay-ari ng bahay dahil pintuan ng bahay ang kahulugan ng babul bayti. So dahil dito, pati itong babu o pintuan ay naging ma'arifa dahil ito ay mudaf o nauna sa isang ma'arifa na al-bayti. Ang salitang al-bayti, isa itong ma'arifa dahil nagsisimula ito sa alif lam. Babul bayti maftuhun. Ito ang kaida ng daras natin ngayon. Min anwa'il ma'arifa. Ilan sa mga uri ng ma'arifa? Number 1, al-alamu. Ang tinatawag na al-alamu, ito ay pangalan ng tao o pangalan ng lugar. So lahat ng pangalan ng tao, pangalan ng lugar, ay puro ito ma'arifa sa wikang Arabic. Pangalawa, al-muhalla bi'al. Ang mga ism o mga pangalan na nagsisimula sa al. Tulad ng al-waladu, al-kuratu, al-kitabu. So lahat ng pangalan na nagsisimula sa al ay ma'arifa sa lugatul Arabiya. Number 3, ismu isyara. Lahat ng ismu isyara ay kabilang sa ma'arifa. Ito yung mga pangalan na ginagamit tuwing may tinuturo tayo na bagay o tao. Ang mga halimbawa nito ay hadha, ito, hadhihi, ito o yan. Number 4, ad-dhamir. Dhamir o panghalip. Lahat ng dhamir sa lugatul Arabiya ay kabilang sa ma'arifa. Ang mga halimbawa nito ay huwa, hiya, anta o ana at iba pang dhamir. So lahat ng dhamir ay puro ito ma'arifa. Number 5, mudafun ila ma'arifa. Mudaf o nauna sa isang ma'arifa o pagmamay-ari ng sunod na kalima o salita. So yan ang limang klase o uri ng ma'arifa. Ngayon, titingnan natin ang mga gawain o activity natin for week 1. At ta'limat, bayin naw al-ma'rifati fil jumalil atiyah. Ipaliwanag ang uri ng ma'arifa mula sa mga sumusunod na jumla o pangungusap. Number 1, al-asadu hayawanun. Ang kailangan natin matukoy sa jumla number 1 ay saan dito ang ma'arifa. Pangalawa, kailangan natin matukoy kung anong klaseng ma'arifa ang meron sa number 1. At iyon ang isulat natin dito bilang sagot. Maaring ito ay al-alamu, maaring ito ay al-muhalla bi'al o iba pang uri ng ma'arifa. So yon ang isulat natin bilang sagot kung anong klaseng ma'arifa ang meron sa bawat jumla. Al-asadu hayawanun. Ang leon ay isang hayop. 2, hadha matjarun kabirun. Ito ay malaking tindahan. 3, jara aliyun. Tumakbo si Ali. Number 4, huwa tabibun mahirun. Siya ay magaling na doktor. 5, saiqus sayyarati musri'un. Ang driver ng kotse ay nagmamadali. 6, hiya
talibatun mujtahidatun. Siya ay masipag na mag-aaral. 7. Hadhihi shajaratun. Ito ay isang puno. 8. Zara'a al-fallahu. Nagtanim ang magsasaka. 9. Asyari'u muzdahimun. Ang kalye ay masikip. 10. Ja'a zairun min Davao. Dumating ang bisita mula sa Davao o galing Davao. So yan ang gagawin natin sa activity natin for week 1. Ngayon titingnan natin kung ano naman ang activity natin for week 2. Ij'al kulla mubtada'in mu'arrafan bil idafa. Gawing mudaf ang unang kalima sa bawat jumla. So ito ang gagawin natin sa activity for week 2. Lahat ng pinakaunang kalima sa bawat jumla ay gawin natin itong mudaf o lagyan natin ito ng may-ari. So ito ang halimbawa. Al-baytu kabirun. Ang bahay ay malaki. So ganito ang gagawin natin. So para maging mudaf. Una, tanggalin natin ang alif lam sa unahan. Pangalawa, isulat natin dito sa hulihan kung kanino o sino ang may-ari nito. So tulad nito, al-baytu, ang bahay ay malaki. So ngayon, tanggalin natin ang alif lam. Pangalawa, isulat natin kung kaninong bahay ang nabanggit na malaki. So ngayon, ang kahulugan ng jumla natin ngayon ay ang bahay ni Zaid ay malaki. So ngayon, nabanggit kung kaninong bahay ang al-bayt. So ganito ang gagawin natin sa bawat jumla. Number 1, al-mal'abu wasi'un. Ang palaruan ay malawak. 2. Al-qalamu jadidun. Ang lapis ay bago. 3. Al-ghurfatu nadhifatun. Ang silid o kwarto ay malinis. Number 4. Al-waladu saghirun. Ang bata ay maliit. Number 5. Al-haqibatu saudaun. Ang bag ay kulay itim. 6. As-suru tawilun. Ang bakod ay mahaba. 7. Al-fina'u wasi'un. Ang bakuran ay malawak. 8. Al-madinatu wasi'atun. Ang lungsod ay malawak. 9. Al-jawalu jadidun. Ang cellphone ay bago. 10. An-nafidhatu kabiratun. Ang bintana ay malaki. So yan ang gagawin natin sa activity for week 2. Lahat ng mubtada o ang pinakaunang kalima sa bawat jumla tulad nitong al-mal'abu, al-qalamu. So lahat ng ito ay gagawin natin itong mudaf. Lagyan natin ng may-ari. O lagyan natin ng isang ism na ma'arifa sa hulihan at tanggalin natin ang alif lam sa unahan nito kung ito ay nagsisimula sa alif lam. So para maging mudaf, lagyan natin ito ng isang ism na ma'arifa sa hulihan o lagyan natin ito ng may-ari. So tulad ng halimbawa natin, al-baytu kabirun. So ngayon natanggal ang alif lam sa unahan, naging baytu Zaidin kabirun. So ganyan ang gagawin natin sa activity for week 2. So ngayon dito na nagtatapos ang dars natin sa Lughatul Arabiya. So ang sunod na video natin ay week 3. So ngayon basahin natin ang kafaratul majlis. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.